So for today's stock chart analysis, 6 na stocks yung i-review natin. ICT, MWide, Ali, Dito, SMPH, tsaka EMI. But before reviewing all the individual stocks, so syempre, as usual, punta muna tayo sa kalagayan ng PSEI market. On previous videos, na pag-usapan ko na pinipigilan ng MA20 yung PSEI sa pag-uptrend in multiple instances. Kita nyo naman dito, dyan, ayan. Sobrang daming times na. And then, nitong nakaraan lang, tumatagal siya dun sa MA20 tapos nalagpasan niya kahapon, no? Nung Feb 26 yung MA20. So, that's a good sign kasi possible na ayun na yung start nung reversal, no? Sa ngayon, recovery pa lang pero hindi pa natin sure kung magiging reversal na ba talaga or babalik lang dit ulit sa baba ng MA20. So, ngayon, ang current resistance kasi ng market natin is itong level na to. So, yung kanyang previous support. Kaya din nung nag-breakdown dyan, naging grabe na din talaga yung bentahan after. So, ayun, kung mapapansin nyo, yun yung nagre-resist ngayon sa PSEI, itong 6158 na level. So, lalabas natin lahat ng MAs. Mas magiging bullish ako sa market kapag nalagpasan niya yung 615, tapos nalagpasan niya rin yung MA50. Yun. So, pwedeng onting konso pa dito para humabol yung MA50 sa baba, kagaya ng nangyari dito. Tapos, lagpas. So, ayun, pwedeng mas magiging bullish na ako nun sa markets. So, punta tayo sa unang stock na i-review, ICT. So, ICT, isa sa mga pinakamagandang stock to no buong 2024. May mga consolidation siya, tas may mga pullbacks, pero dire-diretso lang talaga yung pagtaas. Unfortunately, itong huling months niya, no, nung second half na ng 2024 hanggang itong Feb, nagkaroon siya ng matagal na consolidation. So, affected din talaga sa pagbaba ng market. And nagkaroon pa nga siya ng time na nag-ATH ulit siya, no, nung October, pero hindi natuloy. So, ang nangyari sa ICT, nag-breakdown siya dito sa kanyang major support level. So, bumaba siya dun sa range as ito, nag-breakdown. Tapos, trinay niyang makabawi itong move nung February 4 tapos February 6. 4, 5, 6. Pero nabawi lang din. So, ngayon kasi ang major support area nitong ICT, itong mga areas na to, no? Itong 312, around that area. Tapos, ito rin, major support area niyan. So, basically, ang buong range na yan. 312 tapos 321. Kaya kung mapapansin nyo nitong February 12, benta, tas dito siya nag-bounce. Yun. Pero, overall, no, kung hindi magtutuloy yung reversal ng market, tapos, hindi ganun kalakas yung buying pressure, hindi ganun kalakas yung pasok ng market players, medyo matagal pa tong ICT. Kasi nagmumukha na siyang distribution hindi lang parang bullish consolidation. So, neutral stance, pwedeng mag-console lang siya dito. Depende sa lakas ng market, pwedeng tumaas, no? Pwedeng bumalik ulit above 366. So, yan yung gusto nating mangyari para maging bullish ulit. Bumalik siya dyan. And then, of course, malagpasan niya ulit yung 400 na level. Pero kung patuloy pa rin yung baba ng market and mag-breakdown na tong ICT sa 312, mukhang matagal-tagal na pullback tapos consolidation talaga yung mangyayari. So, next, MWide. So, matagal na consolidation to, no? Buong September. Ang laki ng range niya, pero considered as consolidation pa rin yan. Nag-run up lang talaga ng sobrang taas nung second week, third week September, tapos puro pababa na. Pero basically, pumasok siya dyan sa range na yan. Pinigilan siya ng mga MAs. Tapos, nagkakaroon ng mga support around this area, pero talagang hindi na nakayanan. Nag-breakdown na dun sa major support level na 230. Breakdown dito. Tapos, nung nag-breakdown, hindi na rin pinapalagpas ng MA20 sa area na yun, no? So, basically, itong part na to, 2.30 to 2.36 yung structure resistance. Tapos, kalaban na lahat ng mga MAs dyan. So, tingnan natin, parang ATL na ata to, no? All-time low niya na. Itong price area na to. So, oo nga, all-time low niya na yan kasi yung major support niya sana talaga itong area na to Yung 454, 415. Pero grabe, sobrang tagal na niyang hindi naka-recover dyan, no? Since 2022 pa. So, ayun, nag-breakdown ngayon yung M-wide and pababa siya. Pag ganito kasi na all-time low na, no, mahirap nang mag-base kung saan yung magiging possible support area niya. Ang mga only options na lang is somehow psychological support. So, around 2 level, no? Kasi significant yan yung mga psychological whole numbers. So, 1, 2, 3, 4, ganyan. Kapag wala na talagang structure or indicators as the possible support. So, ayun, kapag halimbawa, dumami pa talaga yung sellers, no? Pwede talagang maabot niya yung 2
pesos na price. So ngayon, things are really looking bad for mega wide. So pag tumaas siguro siya ng 2.36, no, matagal-tagal pa rin siya kasi ang taas-taas ng range eh. So hindi naman siya parang magic kung walang positive na fundamentals na makakabalik agad siya sa 2.70, 2.60 na area. So ayun, either matagal na consolidation around this range or bababa talaga siya padiretso sa 2. So next, Ali. Ayala Land, kaka-breakdown lang din ngayon sa support area, no? Itong Feb lang din, hindi maganda yung naging galaw niya. Trinay niyang makarecover pero benta pa rin. So, currently nagiging resistance talaga tong 24-25 area because of this breakdown sa support. And then, yun, akala ko magre-recover siya nitong February 5 kasi nalagpasan niya yung MA20 pero walang nangyari. Ngayon, ang current resistance niya, ayan, 24-25. Tapos, ito pang area na to, which is yung 23.15, no? Kasi previous support siya. Tapos, ito pa. Ngayon, resistance natin, 23.15, tapos 24.50. And then, currently, andito siya ngayon sa kanyang major support talaga, no? Lagpas ilang years na to. So, 2022. So, 3-year support niya yan. Itong 22.35 na price. So, kasama to. So, ang sunod niya na support talaga is itong area na to, no? 19.42. Or pwede siguro na yung psychological support, 20, since whole number, tapos medyo malayo-layo yung structure support. So for Ali, pag nag-breakdown pa siya dito sa kanyang major support na 22.45, pwedeng itong area na to yung sunod niya na bagsakan, no, as major support. Neutral stance, mag-consolidate lang siya dito sa range na to. Habulin ng MA20 tapos MA50 yung price. Tapos parang ang mangyari pag andito na yung MA20 banda or MA50, malagpasan niya yun. So technically, magiging na siyang short term, probably medium term chance for that reversal. Tapos yung MA100 pupunta dito sa top ng range. And then, pag nalagpasan niya yun, ayun, possible sign na natin ng reversal yan, no? So, at the earliest sign, pag nalagpasan niya yung MA20 tas 50, recovery. Pag nalagpasan niya yung 100 tas itong range na to, possible na reversal na yun. So, next, dito. Ayun, sa dito, I think, sa previous na stock chart analysis, ang nasabi ko dito is magre-range lang siya within this price area. Or kung maging bigger range man, ito, yung high na yan, no? So, itong dito, heavily news-driven. So, kung walang fundamental news or kung walang hype, or kung walang bash or kung ano man, hindi talaga siya masyadong gumagalaw ng mataas. Technically, breakdown to, pero medyo malapit pa siya sa range tas hindi pa nagkakaroon ng bentahan. So, may chance pa na bumalik siya tas dito lang ulit sa range na to maglaro. Pero, since nag-breakdown na siya, ang next na support na ito, yung 1.16, which is yung double bottom na support, ito. So, pwedeng ito na yung maging puntahan niya, no? Neutral scenario, mag-range lang din siya ulit dito. Tapos kung magkaroon man ng news in the future, magkaroon man ng hype or kung ano man dyan, syempre yun na yung chance na pwede niyang ma-reach ulit ito. So ang tanong, kung kailan yun, diba? Hindi natin alam. Or kung kailan lumakas yung confidence ng mga stock market players dito. So SMPH. So SMPH halos parehas lang din ang galaw ng Ali. So tingnan natin yung kanyang major support. So major support, eto nung 19.84. Okay, so ayan yung kanyang major support ngayon. Pero pwede din maging support itong area na to, no? Itong area na yun dyan. So, ayun nga, nakiging support nga siya ngayon dahil yung previous resistance sa price area na 21.90. So, ayun. Kaya nagkaroon ng support dito tapos nagkaroon ng bounce. Hindi lang natin alam kung yun na ba talaga yung reversal niya, no? Kasi although hindi siya nag-breakdown tapos nalagpasan niya yung MA20, nakaharang pa yung MA50. And then currently may resistance pa tayo dito. So, ito yung kanyang recent resistance tapos support dito sa area na to. So, 25.70 to 26 yung resistance. Bullish on the reversal kung malagpasan niya yung range na yan tapos malagpasan niya rin yung MA100. So, possible na yun na yung reversal ng SMPH. Early sign ng kanyang reversal. And then, next, EMI. So, grabe din yung bentahan ng EMI, no? Nung January 31, nagkaroon ng bentahan. Isa siya sa mga blue chip stocks na hindi na nakabawi. Yung iba, pagkabenta nung January 31, tumaas, no? Either nagka-recovery or yun na yung naging start ng reversal nila. Yung EMI, nung binenta ng 31, dire-diretso. Tapos, eto, nagkaroon ng consolidation sa area na yan. Nagkaroon ng breakdown, binawi lang din ulit.
So, mukhang ang magiging range talaga niya itong area na to. Malaki-laki, no? So, not bullish in any way sa EMI. Grabe yung consolidation nitong price niya dito, no? Ito yung consolidation niyan. So, malamang nung nagkaroon ng malakas na bentahan, itong mga bumili dito, sila na lang din yung nagbenta. Kung papansin mo, ang ganda sana ng consolidation. Ang late ng mga candles. So, ibig sabihin, wala masyadong nagbebenta. Puro bili lang. Kung may nagbebenta man, sinasalo agad. Kaso yun nga, nung nag-breakdown siya sa 16.23, around 16.18 area, hindi na talaga siya nakabawi. So, ayun, EMI, Conso. So, tingnan natin kung ano yung possible na support. So, ayun pala yung major support talaga niya. 2022, tong area na to. Tapos, next support, ito, yung kanyang previous resistance nung August 20 pa, no? So, ayan. August 2020. Ayun, so, siguro nag-expect yung iba na magiging support nga yung 10.97 kaya inunahan na nila, no? So that explains kung bakit nung bumaba siya dito, hindi na umabot dito. Parang naging aggressive na yung buyers on support. So ibig sabihin pala pwedeng ito yung maging range. Pwedeng bumaba siya dito tas tumagal tas mag-recover lang din ulit. Pero dito lang talaga. So ibig sabihin ang binabantayan na price area is 10.97 kung bibigay pa. And then next na support, malayo-layo. So, pwedeng ito kung structural support yung babasihan, around 9.14. Tapos, pwedeng 10 na psych support, no? Medyo malayo-layo yung structural support. Pag nag-breakdown sa support na yan, pwedeng 10, pwedeng 9.12. And possible sign ng reversal, matagal-tagal pa. Kasi ang daming nakaabang eh. Kahit malagpasan niya tong consolidation na to, sa area na to, nakaabang agad yung MA20. Pag nalagpasan niya yan yung MA50 tas MA100, no? So, matagal-tagal pa before makabalik siya dito sa price range na to. So, that's why it's very important na meron kang cut loss parameters, no? Kasi kung nakakuha ka man ng stocks dito, inaasahan mong magbe-breakout siya sa 19.50 or tataas siya ng 20. So, hindi natuloy yun. So, dapat nabenta na around that area or 5. No? Kung hindi man nabenta nitong January 31 kasi sagasa yung benta, pwedeng nakapagbenta pa dito. No? So, ngayon kung nakabili ka dyan, down ka na ng more than 30%. Tapos, tenga yung pera kasi matagal pa before makarecover. So, sayang ng allocation. So, that ends itong stock chart analysis. So, na-review natin ICT, MWide, Ali, dito, SMPH, and EMI.